Okay, good morning mga lods. Ako pala si Naling. Okay, bali 15 years na ako dito sa Cavite. Nagtatrabaho pero nagsimula guys ako sa sa pag-ahente. 15 years. Bali ang pinakapuhunan ko lang sa araw-araw yung sipag at saka yung may motor kami ng asawa ko. Yan. Bali sa 15 years nagsakripisyo ako guys na alam mo naman guys, pag ikaw may negosyo, matik pagtuon na may negosyo mo, hindi ka pwedeng gumastos kung ano-ano para sa sarili mo, kaya kaunting sakripisyo. Bali sa looban ng 15 years na ito wala kaming sahod, bali itong papasok ng 16 years namin, sumahod na kami. Ito sa awa ng Diyos, ito ng negosyo ko. Bali sama kayo sa buhay ko, isa-isahin ko kung paano ako masinso. Dati lang ako guys na construction workers. Yan, nagko-construction, tapos naging boy sa mga tinda-tindahan kasi hindi naman tayo nakapag-aral, hindi man ako nakapagtapos. Bali nagsapalaran lang dito sa sa Cavite, sinurte rin sa asawa. Then although naman talaga kami wala, unang-una wala naman talaga kami. Ito mga guys, mga barracks yan, mga pinagawa ko guys, mga barracks ang tawag ko yan. Paikot yan guys dyan, kasi para maayos yung tulugan. Kasi nung una guys, yung naalala ko yung bahay namin nung una, talagang yung although yung bubong wala naman tulo, pero guys yung yan katulad ng pader, yung mga pader kahoy lang yan guys. Tapos yung talagang masasabi mo pag umulan, talagang kung although na kung maarte ka, madidiri ka. Pero sabi nga ng kung yun ang buhay mo, kaya hindi ka pwedeng magmasilan sa buhay mo, kasi yun ang buhay mo. Kaya ito, bali sa awa ng Diyos, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kailangan totoo tayong tao pag tayo nagsalita. Hindi naman perfect, pero kailangan mga 80% totoo. Yung iba kasi hindi naman lahat. Kaya tayo pinagpala ng Panginoon. Tara guys, good morning guys. Sama kayo sa buhay ko. Then ipakita ko sa iyo guys yung unang-una ko talagang service, na unang-una ko talaga na dito kami talaga nagsimula ng misis ko. Dahil nga kami wala kaming bahay, wala kaming sasakyan, paras lang kaming trabahador. Yan. Ito guys, pakita ko lang sa inyo kasi ayan guys, ito guys yung unang-una naming motor. Yan guys, Honda Wave yan guys. Yan, naka-stock na lang, pina-stock ko lang. Pero awa ng Diyos, hindi pa yan sira, umaandar pa naman parehas yan. Saka yan guys, pinili ko rin yan. Yan ang una talaga namin sasakyan, dalawa. Ito yung una, itim, sunod siya, kinuha ko yan. Dahil ako ng tauhan, pero hindi sila natuto. Kasi gusto ko rin silang matuto para at least susunod, kung wala man sila dito sa akin, maalam sila. Pero sa dami kong tinruan, walang natuto. Kasi nga guys, ang pag-aahinti dito sa amin, lalo na sa Cavite, napakaganda. Wala kang amo, pero yung kita mo talagang malalaman mo guys. Nung ako ay nag-aahinti talaga, yung 25,000 per weekly, kayang-kaya yan. Tapos hanggang sa umpisa lang naman yan. Pag nalaman mo na kayo nag-aahinti, lahat yan kasama mo na. Tulad ng buhangin, graba, panambak, rental ng equipment, rental ng truck, lahat yan isasama mo yan, ready mix, para lumaki ang kita mo. Lahat ng pag-aahintin, kasi nga ahinti ka Yan guys, ako nagsimula. Ayan, kaya nakabili yan sa akin yung bako na yan. Sa awa ng Diyos, nakabili ako yan. Di ako sa nagyayabang, inaano ko lang kayo, para yung mga katulad ko na hindi nakapag-aral, walang tinapos. Kasi lang ako guys, kung sa high school, nasa lang ako, first year high school lang ako.
Hindi ako ganun katalino. Pero guys, yung dinala ko dito sa syudad. Dito sa syudad. Unang-una, yung sipag, tiyaga, at saka kailangan totoo kang tao. At saka pag ikinagsalita, yun nga sinasabi ko, hindi naman sa atin lahat ng bagay na ating gamit. Tayo pag nakipag-usap, 70% totoo tayo. Tapos, huwag tayong mandadaya. Huwag tayong mandadaya kasi pag ahinti ka, marami kang alam. Pero, kung gusto mo talaga, lumigal ka para kapagpalain ng Panginoon. Lahat naman ng alam naman natin yan. Pag ikay ahinti, alam mo yan. Kung ikay ahinti, kung hindi ka ahinti, di mo alam yan. Kaya para tayo, ako talaga gusto ko talaga para sa akin. Kaya pinalangin ko lang sa Panginoon, bigyan ako ng hanap buhay na matino. Hindi tayo nakakalamang sa kapwa. Kaya sa awa ng Diyos, ayan. Hindi ako sa nagyayabang. Yung mga construction boy dyan, at saka yung mga libor ako guys, hindi ako maalam magmason. Libor ako nung una. Magkano lang 150 isang araw ko. Oo, ang edad ko ngayon ay nasa 35. Hindi ako sa nagyayabang, mayroon pa nga mas mayaman sa akin na edad ay ganito, 20 plus mayaman na. Pero guys, kung sabi ko nga, kung kayo ay mahirap, baka sa dinanas ko mas mahirap pa. Kasi guys, yung lungkot talagang nandun nandun yung lungkot, yung hirap. Nandun yung hirap normal lang tayo mahirapan. Pero yung lungkot, yung pagod, stress o napapagod, yung bang hindi ko yung halos yung bang nasa kabundukan ka guys, halos wala ka nakikita. Ako yung dalawa lang kayo ng tatay mo o tatlo lang kayo o apat lang kayo sa looban ng isang buwan, 3 buwan. Tapos pinakamasarap mong ulam, sa bagay mas masarap na yung tuyo. Pero kung araw-arawin mo yung tuyo, baka mauumay ka rin. O kaya gulay, bitsin, asin laang. Ayun guys, yung nag-uuling ka sa kabundukan, yun ang number 1 na napakahirap na wala kang makakausap. Kaya nga sabi ko nga guys, yung mga nasa kulungan, mas maganda pa yan kaysa yung mga dinanas ko. Kasi sa kulungan may kausap ka pa, libre kain ka pa, kahit although naman sabi nila masama daw ang pagkain. Mas maganda pa yun kasi hindi nakakabagot. Yun ang sinasabi ko. Pag nasa kabundukan ka, nag-uuling ka, nakakapagot. Wala kang makikita kung hindi mga kahoy. Bago mag alas 5, madilim na. Kasi nga, ang daming mga kahoy. Yan ang trabaho ko. Ilang taon ako niyan guys. Tapos guys, ang ginawa ko, mula pag bata ko, mga edad ko pa lang na kaya ko na magtrabaho, hanggang 18. Lahat guys ng kinita ko, binigay ko sa magulang ko. Halos pang merienda lang, pambili lang ng damit. Magulang ko pa na bumibili sa awa ng Diyos. Lahat noon ibinigay ko sa kanila. Kahit nung ako nangungontraksyon, na libor, kung saan man ako napadpad na kontraksyon, bagay, although doon lang naman din sa amin kahit papaano. Pero lahat yung guys, kinita ko. Wala akong kinukuha. Sila pa nga sumasahod, ako nagtatrabaho. Sila yung sumasahod. Ganun ko kaano yung magulang ko. Kaya sabi ko sa kanila noong medyo umidad ako ng 18, kasi guys, ang pangarap ko lang maging isang driver. Yun lang guys. Kasi guys, sinabi ko sa sarili ko, pag ako maging isang driver, kaya ko nang buhayin sarili ko. Kaya ko nang pakainin yung magiging pamilya ko. Kasi yun ang pangarap ko. Hindi ko pinangarap maging isang mayaman. Dahil nga wala tayong pinag-aralan. Hindi naman tayo mayaman, wala tayong kapital. Yun lang ang pinangarap ko sa sarili ko. Kaya sa awa ng Diyos, pinagpapala tayo ng Panginoon. Tara, good morning. Sama kayo sa buhay ko sa araw-araw. Hindi sa nagyayabang. Tayo mahirap. Pakita ko lang sa inyo yung buhay ko. Hindi ako mayaman pa. Kung sa naka 1 step lang ako. Pero kahit anong yaman mo, pag kinuha ng Panginoon, kasi bigay lang ng Panginoon niya sa atin. Isang iglap lang yan, kayang bawiin yan. Yan ay katotohanan. Kahit anong yaman mo. Maraming salamat. Tara, sama kayo sa buhay ko.
Good morning.